kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga oras na ito. Ang pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatang ang tunay na pagpapakumbaba ay purihin ng Diyos sa bawat tagumpay. Ang unang pagbasa. Pagbasa sa banal na kasulatan mula sa aklat ni Daniel, ika-4 na kabanata, mula ika-28 talata hanggang ika-37 talata. Ang lahat ng ito ay nangyari kay Haring Nebuchadnezzar. Pagkalipas lamang ng 12 buwan, habang naglalakad siya sa bubong ng kanyang maharlikang palasyo sa Babylonia, sinabi niya, "Tingnan mo kung gaano kadakila ang Babylonia. Itinayo ko ito bilang aking kabisera upang ipakita ang aking kapangyarihan at lakas, ang aking kaluwalhatian at kamahalan." Bago lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, isang tinig ang nagsalita mula sa langit. "Haring Nebuchadnezzar, pakinggan mo ang aking sasabihin. Ang iyong maharlikang kapangyarihan ay inalis na sa iyo. Itatabi ka sa lipunan ng mga tao, mamumuhay kasama ng mababangis na hayop, at kakain ng damo na parang baka sa loob ng 7 taon. Pagkatapos ay kikilalanin mo na ang kataas-taasang Diyos ay may kapangyarihan sa mga kaharian ng tao at na maaari niya itong ibigay sa sinumang pipiliin niya." Nagkatotoo kaagad ang mga salita. Si Nebuchadnezzar ay pinalaya sa lipunan ng tao at kumain ng damo na parang baka. Bumagsak ang hamog sa kanyang katawan at ang kanyang buhok ay tumubo na kasing haba ng balahibo ng agila, at ang kanyang mga kuko ay kasing haba ng mga kuko ng ibon. Nang lumipas ang 7 taon, sabi ng hari, "Tumingala ako sa langit at bumalik ang aking katinuan. Pinuri ko ang kataas-taasang Diyos at binigyan ko ng karangalan at kaluwalhatian ang nabubuhay magpakailanman. Maghahari siya magpakailanman at ang kanyang kaharian ay mananatili magpakailanman." Tinitingnan niya ang mga tao sa lupa nang walang anuman. Ang mga anghel sa langit at ang mga tao sa lupa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Walang sino man ang maaaring sumalungat sa kanyang kalooban o tanungin kung ano ang kanyang ginagawa. Nang bumalik ang aking katinuan, ang aking karangalan, ang aking kamahalan, at ang kaluwalhatian ng aking kaharian ay naibalik sa akin. Tinanggap ako ng aking mga opisyal at mga maharlika, at ibinalik sa akin ang aking kapangyarihang maharlika ng mahigit na karangalan kaysa dati. At ngayon, akong si Nebuchadnezzar ay nagpupuri, nagpaparangal at niluluwalhati ang hari ng langit. Lahat ng ginagawa niya ay tama at makatarungan, at mapapakumbaba niya ang sinumang kumikilos ng may pagmamalaki. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, unang kabanata, mula unang talata hanggang ika-28 talata. Bago pa nilikha ang mundo, umiiral na ang salita. Siya ay kasama ng Diyos at siya ay kapareho ng Diyos. Mula pa sa simula, ang salita ay kasama ng Diyos.
Sa pamamagitan niya, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Walang isang bagay sa lahat ng nilikha ang nalikha nang wala siya. Ang salita, ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na ito ay nagdala ng liwanag sa sangkatauhan. Ang liwanag ay nagniningning sa kadiliman, at ang kadiliman ay hindi kailanman napaparang. Ipinadala ng Diyos ang kanyang sugo, isang lalaking nagngangalang Juan, na naparito upang ipahayag sa mga tao ang tungkol sa liwanag, upang marinig ng lahat ang mensahe at manampalataya. Siya mismo ay hindi ang liwanag. Naparito siya upang sabihin ang tungkol sa liwanag. Ito ang tunay na liwanag. Ang liwanag na dumarating sa mundo at sumisinag sa buong sangkatauhan. Ang salita ay nasa sanlibutan, at bagaman ginawa ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan niya, gayon may hindi siya nakilala ng sanlibutan. Dumating siya sa kanyang sariling bansa, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang sariling mga tao. Ang ilan, gayunpaman, ay tumanggap sa kanya at naniwala sa kanya. Kaya binigyan niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi sila naging mga anak ng Diyos sa natural na paraan. Iyon ay sa pamamagitan ng pagsilang bilang mga anak ng isang tao na ama. Diyos mismo ang kanilang ama. Ang salita ay naging tao at puspos ng biyaya at katotohanan ay nanirahan kasama natin. Nakita natin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatiang tinanggap niya bilang buktong na anak ng Ama. Nagsalita si Juan tungkol sa kanya. Sumigaw siya. Ito ang tinutukoy ko noong sinabi kong siya ay darating pagkatapos ko, ngunit siya ay mas dakila kaysa sa akin, sapagkat siya ay umiral na bago ako isinilang. Mula sa kapuspusan ng kanyang biyaya, ay pinagpala niya tayong lahat. Binibigyan tayo ng sunod-sunod na pagpapala. Ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Wala pang nakakita sa Diyos. Ang nag-iisang anak na kapareho ng Diyos at nasa panig ng Ama ay ipinakilala niya siya. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagpadala ng ilang mga pari at mga Levita kay Juan upang tanungin siya, "Sino ka?" Hindi tumanggi si Juan na sumagot. Ngunit nagsalita ng hayagan at malinaw na nagsasabi, "Hindi ako ang Misayas." Kung gayon, sino ka? Nagtanong sila. Ikaw ba si Elijah? Hindi ako, sagot ni Juan. Ikaw ba ang propeta? Nagtanong sila. Hindi, sagot niya. Kung gayon, sabihin sa amin kung sino ka, sabi nila. Kailangan naming sagutin ang mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo sa sarili mo? Sumagot si Juan sa pamamagitan ng pagsipi kay Propeta Isaias. Ako ang tinig na sumisigaw sa disyerto. Gumawa ng isang tuwid na landas na tatahakin ng Panginoon. Ang mga sugo na sinugo ng mga Pariseo pagkatapos ay tinanong si Juan, kung hindi ka ang Misayas o si Elias o ang propeta, bakit ka nagbibinyag? Sumagot si Juan, nagbabautismo ako sa tubig,
Ngunit sa gitna ninyo ay nakatayo ang isang hindi ninyo kilala. Siya ay darating na kasunod ko, ngunit hindi ako sapat para sa pagkalagman lamang ng kanyang mga sandalyas. Ang lahat ng ito ay nangyari sa Betania, sa silangan ng Ilog Jordan, kung saan si Juan ay nagbabautismo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace. Muli, ako'y bumabati sa inyong lahat ng isang magandang araw saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Isa na namang magandang article ang nais kong ibahagi sa inyo at ito ay isinulat at inilathala ni Mr. Vermon C. Grounds sa Our Daily Bread. At ito ay kanyang pinamagatang, Who Deserves the Credit? Sa wikang Pilipino, sino ang karapat-dapat ng kredito? Ang article na ito ay ang pagninilay ni Mr. Vermon C. Grounds sa mabuting balita ng ating Panginoon mula sa banal na aklat hango sa aklat ni Daniel na binasa ko sa araw na ito. Hayaan po ninyong isalaysay ko sa inyo ang article ni Mr. B.C. Grounds sa ating sariling wika. Panimula niya. Naniniwala ang mananalaysay na si Stephen E. Ambrose na ginawang mga bayani ang Estados Unidos bilang pinakamahusay at pinakadakilang bansa kailanman. Iniuugnay niya ang kadakilaang ito sa mga presidente tulad nila Washington at Jefferson at sa mga explorer tulad ni Lewis at Clark. Sumulat si Ambrose, walang kinalaman ng Diyos dito. Ang mga tao ang gumawa nito. Ang pananaw na iyon ay nakatuon sa mga kapansin-pansing kontribusyon ng mga kalalakihan at kababaihan, ngunit bigo itong kilalanin na sa likod ng mga eksena ay ginagabayan at kinokontrol ng Diyos ang pagbangon at pagbagsak ng lahat ng mga bansa. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Inakala ni Haring Nebuchadnezzar na siya ang dahilan sa pagtatayo ng kanyang dakilang kaharian at ito ay kanyang ipinagyabang. Ito ay nakasulat sa aklat ni Daniel, ika-4 na kabanata, talata 30. Basahin natin. Sinabi niya, tingnan mo kung gaano kadakila ang Babilonya. Itinayo ko ito bilang aking kabisera upang ipakita ang aking kapangyarihan at lakas, ang aking kaluwalhatian at kamahalan. Nasa bibig pa rin niya ang mga salitang iyon nang siya ay pinakumbaba ng Diyos. Kaya siya ay naging parang hayop at kumain ng damo sa parang. Pagkaraan ng 7 taon, ipinahayag niya ito. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ni Daniel, ika-4 na kabanata, talata 35. Tinitingnan niya ang mga tao sa lupa nang walang anuman. Ang mga anghel sa langit at ang mga tao sa lupa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Walang sino man ang maaaring sumalungat sa kanyang kalooban o tanungin kung ano ang kanyang ginagawa. At sa panghuli ay sinabi ni Mr. Ground, huwag tayong magpalinlang sa sarili nating mga nagawa. Ang Diyos ang kumikilos sa kaibuturan natin na nagbibigay sa atin ng pagnanais na sundin siya.
at ang kapangyarihang gawin ang kanyang kalooban. Basahin natin ang Filipos, 2 kabanata, talata 13. Dahil ang Diyos ay laging kumikilos sa iyo upang gawin kang handa at kayang sundin ang kanyang sariling layunin. Ang Panginoon lamang ang siyang karapat-dapat purihin. Siya ay karapat-dapat sa kredito. Sa puntong ito ay tinatapos ko na po ang maikling reflection sharing na ito sa inyo na isinulat at inilathala ni Ginoong Vermont C. Grounds sa Our Daily Bread. Sana'y naibigan at nakapulutan ninyo ng aral katulad ko. At bago ako tuluyang magpaalam, hayaan po ninyong iwanan ko sa inyo ang isang makabuluhan at magandang sipin na ito galing kay Esper. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita ang mga tagumpay sa konteksto ng iyong biyaya. Ilayo mo kami sa lahat ng pagmamataas at pagmamayabang. Binabaliwala niyan ang iyong nararapat na lugar. Hanggang sa muli, patnubayan at pagpalain nawa tayong lahat ng ating dakilang Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Peace.